multi-millionaire content creator Rosmar Tan bet or nag-file ng kanyang certificate of candidacy para pagiging konsehal. Narito ang kanyang statement, panoorin natin. Tumakbo as councilor. Councilor ka ba? Yes po, councilor po. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balak tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao, kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ako sa tao, hindi lang po sa tao pati sa mga aso-pusa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil election, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Pwede ba namin malaman kung sino August 4, 2024 nang napatrowback ang social media personality na si Rosmar Tan sa kanyang pagtakbo bilang konsehal ng Maynila noong taong 2022. Sa Facebook post ni Rosmar, ibinahagi ni Rosmar ang post niya noong 2022 at sinabi niya rin sa kanyang post na baka pagiging kongresista ang para sa kanya. Baka di ako para konsehal, baka para congresswoman ako. Anya sa kanyang post. Napakomment naman ng ilang mga netizen at sinasabing baka kung sa social media ang botohan ay sure na siya. Kung social media po magbobotohan, panalo ka na agad, Rosmar Tan. Sure win na yan. Mas marami ka pa niyang matutulungan, madam. Pwede na yan, konsehal. Ibang politician nga. Nakulong na, nakatakbo pa eh. Ikaw pang persona non grata lang issue, go. Rosmar Tan, pamulaklakin, wag mong subukan, masisira ang buhay mo. Yan ang ilan sa mga komento. Matapos nga mag-post ng throwback photos itong si Ms. Rosmar Tan sa kanya pong pagtakbo last 2022. Pero ngayong araw na October 1, 2024 ay nag-file na nga ng kanyang candidacy bilang isang konsehal ng District 3 itong si Rosmar Tan pamulaklakin. Sinabi niya na sa pamamagitan nga nito ay mas marami pa siyang matutulungan. Sa kanyang interview with 1PH, sinabi niya na isa sa mga nagbigay sa kanya ng inspirasyon na tumakbo ay ang mga kababayan po natin na talagang pinupush po siya, yung mga natutulungan niya. Sinabi niya na hindi pa man daw siya politicians ay tumutulong na siya sa mga tao. Sabi niya, a multi-millionaire businesswoman and social media influencer na si Rosmar Tan pamulaklakin ay tatakbo sa pagkakonsehal ng 1st District ng Maynila. Naghain na ng Certificate of Candidacy si Rosmar Tan pamulaklakin, isang kilalang businesswoman at social media influencer para tumakbo bilang konsehal sa unang distrito ng Maynila. Sa unang araw ng filing period, nakilala siya sa online world bilang Rosmar lang ang malakas at ngayon ay nagpapakita ng interes sa maglingkod sa publiko bilang isang konsehal. So, ngayong araw nga ay kinumpirma ni Rosmar Tan na tuloy na ang kanyang plano ng pagtakbo bilang isang konsehal ng 1st District ng Maynila at walang mga politician ang nag-push sa kanya or namilit sa kanya na tumakbo bilang isang konsehal. Pinakita niya rin dito at nagkaroon sila ng photo ops at pinakita niya sa media na talagang desidido na po siyang tumakbo. Sinabi niya yung kanyang hangarin na tumulong sa mga Pinoy katulad ng ilang mga politicians na ganun din ang ipinapangako na sila itutulong sa mga kapwa nila Pinoy. Pero kakaiba naman ang ilan sa mga statement nitong si Rosmar dahil sabi niya nga na kahit daw hindi naman daw siya politiko ay tumutulong na siya sa mga tao. How much more kapag daw siya ay naging isang politician ay mas marami pa siyang matutulungan. Nakilala si Rosmar Tan bilang isang multi-millionaire businesswoman na isa po siya sa mga CEO, president ng isang cosmetic brand na kung saan talagang nagkaroon or nakilala siya sa mga TikTok world at meron po siyang reality show ngayon na tinatawag na yung kanyang sister's house, no, na trending din po, pinag-uusapan sa TikTok dahil ginaya niya nga yung strategy sa bahay ni Kuya ng ABS-CBN, yung PBB House. So, asahan po natin na sa mga susunod na araw, pagkatapos nga niya mag-file ng kanyang candidacy, ay asahan natin na iikutin niya ang unang distrito ng Maynila para sa kanyang pagtakbo bilang isang konsehal. So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. Rendon Labador sa pagtakbo ni Diwata. Abay nagkomento at nagbigay ng kanyang saloobin patungkol dito. Boss Toyo, hindi na rin nakapagpigil
na magsalita patungkol sa pagtakbo nito at pag-file ng kanyang COC sa darating na halalan. Marami ang tumaas ang kilay nang mapabalita na itong si Mr. Diwata Pares Overload ay nag-file ng kanyang COC bilang vendors party list. Nagkomento ang social media personality na si Rendon Labador sa isang ulat patungkol sa paghahain ng Certificate of Nomination and Acceptance or SONA ni Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata bilang isa sa mga nominee ng vendor party list para sa 2025 midterm election sa pangalawang araw ng filing ngayong Miyerkules, October 2 na ginaganap sa Manila Hotel Tent City. Ayon kay Diwata, ang vendors party list ay naglalayong bigyan ng boses ang bawat maninindigang Pilipino na kadalasan daw na hindi naririnig ang tinig lalo na sa pamahalaan. Advokasya raw ng partido na tulungan ang mga Pilipino, no, na talagang or bigyan ng boses ang mga Pilipinong maninindigan para sa pamumuhunan. Ang advocacy talaga ng vendors party list para po sa lahat ng vendors, para tulungan yung mga vendors, yung mga nagtitinda, kasi di ba pag vendors tayo, importante talaga tayong yung puhunan. Hindi kasi makakapagtinda pag wala kang puhunan. Isa pa yan sa mga advokasya na dapat naming gawin pag binigyan kami ng pagkakataon para makaupo dyan sa pwesto. Nagkomento naman si Rendon sa comment section ng ABS-CBN tungkol dito. Baka akala ni Diwata magluluto at magtitinda lang siya ng pares. Pakitanong nga kung alam niya yung pinapasok niya. Nag-aalala ko para sa kanya. Yan ang ilan sa mga mariing statement or komento ni Mr. Rendon Labador matapos ngang i-ere ng ABS-CBN ang mga statement nitong si Diwata Pares Overload. Umani naman ang iba't ibang reaksyon at komento mula sa netizen noong kailan. Sabi niya, noong kailan lang okay lang kayong dalawa ha? Di ba kumain ka pa sa parisan niya? Haha, bakit hindi ikaw ang tumakbo, Lods? Takbo ka rin, Lods. Represent mo ang Gym Rats ng Pinas. Mas mura ang pares kesa motivational rice, no? Samantalang matatandaan na nagkasama sa isang vlog si Rendon at Diwata matapos dalawin ang una ang paresan ng huli. Ayun. So, hindi rin naman nakapagpigil itong si Bostoyo na magbigay din ng kanyang saloobin patungkol sa mga personalidad na sikat na tumatakbo at nagpa-file ng kanilang COC o nagpa-file ng kanilang candidacy this coming 2025. According to them, hindi porket ikaw ay sikat ay pwede ka nang lumain up bilang isang politiko. Samantalang nagbigay naman ng paalala itong si Rendon Labador. Sabi niya, paalala sa mga kaibigan at mga kakilala kong influencer, vlogger o content creator na nag-file ng COC ngayon. Ang pagpasok sa politika ay hindi content lang at vlog lang. Seryosohin sana natin, sabi niya. Sabi naman ni Bostoyo, ang pamumuno, di circus, laro o comedy bar. Say ni Bostoyo, di porket sikat tatakbo na. So ganito po katindi yung mga statement na pinapakawalan nila sa social media kung saan meron pong kamakailan lang din ay nag-file na rin itong si Rosmar Tan or Rosmar Tan Pamulaklakin na kilala bilang isa sa mga CEO ng isang beauty products na nag-file din po siya ng kanyang candidacy bilang isang konsehal ng Maynila sa District 1. So, mariin nga ang sinabi ni Rendon na ito po ay isang malakihang responsibilidad bilang isang politika dito po sa Pilipinas. Kaya naman marami po talaga ang humanga at marami rin naman talagang medyo nagbigay ng kanilang mga negatibong komento sa sinabi nga nitong si Rendon. Syempre, alam na natin kung sino po yung mga nagkomento ng negatibo. Yun po yung mga pro or parang naniniwala dun sa advokasya nitong si Diwata Pares Overload. So, talagang nauuso na nga talaga ngayon ang pag-file ng kanilang mga COC at talaga nakakapagtakat. Ang dami-dami po talaga ng mga sikat ngayon. Content creators, artista at iba't ibang personalidad na may pangalan sa publiko ang nagpa-file ng kanilang COC. So, kailangan bilang isang mamamayang Pilipino ay matalino tayo kung sino po ang dapat nating iboto.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV. And also, I have my TikTok account, which is DarEds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!